Kabanata 5231. Ganun lang ba, sabi ni Harvey nang may pagmamaliit matapos hindi tumama ang mga sunod-sunod na atake ni Layton. Bobo kang bata, napailing si Layton at gumamit ng isa pa niyang nakamamatay na galaw. Crackling fist, lumawak ang aura ni Layton sa paligid ng kanyang kamao, at hindi lakas ang hanap niya ngayon, kundi bilis. Kumpiyansa sa kanyang mga kalamnan, mabilis niyang isinugod ang kamao ng walang pag-aatubili habang hindi iniisip ang depensa. Isang mabagsik na eksena. Ngunit kahit ganon, hindi niya nagawang magasgasan man lang si Harvey. Nang makita si Harvey na kalmadong iniwasan ang lahat ng suntok habang nananatili sa kinaroroonan, napuno ng galit si Layton. Isa siyang Diyos ng digmaan, isang bihasang martial artist. Madudungisan ang kanyang reputasyon kung malalaman ng mundo na hindi niya matamaan ang isang mas mababang tao. Walang pag-aatubili, pinunit niya ang kanyang manggas, at umuga ang kanyang mga braso. Ang mga piraso ng tela ay lumipad papunta kay Harvey na parang mga nakatagong sandata. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa harap ng ganitong atake, isang hakbang lang ang ginawa ni Harvey para makaiwas. Agad sumugod si Layton kay Harvey, na para bang alam na niya ang susunod na galaw ni Harvey, at nagpakita siya ng nakakaawang ngiti habang nagbitaw ng suntok. Bang! Napakabilis at nakakatakot ng suntok, naramdam ang matinding layunin na pumatay na nakadirekta kay Harvey. Umatras si Harvey ng isang hakbang, na iwasan ang atake ni Layton sa tamang oras. Bang! Sa wakas, tumama ang kamao ni Layton sa isang batong tablet sa likod ni Harvey. Nabiyak sa dalawa ang bato, at napuno ng alikabok ang paligid. Impresibo ka para sa isang kabataan. Kaya pala napakayabang mo. Matapos hindi mapatay si Harvey gamit ang dalawang nakamamatay na galaw, tumigil sa pag-atake si Layton. Tiningnan niya si Harvey ng malamig. Hindi niya ito minamaliit. Isa si Harvey sa mga eksperto na dapat seryosohin. Hindi natuwa sina Bryn, Calvin, Alani, at ang iba pa. Sa kanilang isipan, dapat kayang talunin ni Layton ang isang maliit na mandirigma tulad ni Harvey sa ilang galaw lang. Ang buhay ni Harvey ay nasa mga kamay ni Layton, at magagawa nila ang kahit ano pagkatapos noon. Ngunit hindi man lang matamaan ni Layton si Harvey. Hindi ito kapani-paniwala. Naramdaman ang tensyon sa paligid, at mabilis na nagsalita si Bryn. Alam ko na iniingatan mo ang reputasyon ng Martial Arts Alliance, Ginoong Layton. Gayunpaman, may kasunduan na kami sa isa pang sagradong martial training ground. Wala pang opisyal na dokumento, pero tinanggal na si Harvey sa kanyang posisyon. Hindi ka papanagutan ng Martial Arts Alliance kahit patayin mo siya, lalo na kung talunin mo siya. Sinabi rin ng aking guro na susuportahan kanya ng lubos. Walang dahilan para magduda. Lahat ng naririto ay magpapatunay sa mundo na iniingatan mo ang Martial Arts Alliance. Si Harvey ang walang hiya na nanghamak sa iyo. Napakunot ang noo ni Layton habang nakatingin kay Harvey, ngunit walang ibang naging reaksyon. Mukhang may napagtanto sina Bryn at ang iba pa. Mukhang magaling talaga si Harvey. Kaya pala ganito ang nangyari. Kung hindi lang siya nagpaubaya, matagal na sanang patay si Harvey. Pero nagmamalaki pa rin siya na parang talagang magaling siya. Napakakapal ng mukha. Dapat inamin na lang niyang talo na siya at kinilala ang kabaitan ni Layton. Si Zaid, na nakatayo sa hindi kalayuan kay Bryn, ay napatawa. Alam ng lahat ng sagradong martial training grounds na ang Heaven's Gate ay lumalaban para sa hustisya at iniingatan ang reputasyon ng Martial Alliance ng bansang ito. Sana magkaroon tayo ng bagong kinatawan sa Gangnam pagkatapos ng laban na ito. Mabilis na naintindihan ni Bryn ang sinabi niya. Huwag kang mag-alala, young Master Zaid. Sino pa ba ang gagawa nito kundi ikaw? Kapag ako na ang kinatawan ng Martial Arts Alliance, magmumungkahi ako ng sagradong martial training ground para irekomenda ka. Malalim na ngumiti si Zaid at tumingin kay Harvey ng may kasiyahan. Hindi napigilan nina Calvin, Alani, at ang iba pa na tingnan si Harvey ng may pagkasuklam. Sa kanilang mga mata, wala siyang pinagkaiba sa isang patay na tao. Tama na ito, Ginoong Layton.
Hindi mo na kailangang magpakitang gilas sa Martial Arts Alliance. Pumayag na si Brin na irekomenda ako bilang kinatawan ng Gangnam. Sa puntong ito, parang naglilinis na lang tayo ng basura para sa Martial Arts Alliance. Naniniwala si Zayd na sinusubukan ni Layton na makakuha ng mas maraming benepisyo para sa Heaven's Gate sa pamamagitan ng pagpapanatili kay Harvey na buhay. Dahil nakuha na nila ang gusto nila, ano pa ang silbi ni Harvey? Binabati kita, young Master Zayd. Nararapat ito sa iyo. Hindi, kinatawan Zayd. Suot ni na Adler, Osman, at ng iba pa ang mayabang na ekspresyon, na parabang ang pag-angat ni Zayd sa kapangyarihan ay nag-ingat sa kanilang dangal. Malakas na tumawa si Calvin at nagsabi, suportado ka ng lubos ng pamilya Lowe at pamilya Bowie, Zayd. Huwag ka nang mag-atubili, Ginoong Layton. Ipakita mo sa lahat ang tunay mong lakas. Narito ako bilang kinatawan ng pamilya Gibson, Ginoong Layton. Dagdag pa ni Alani ng may ngiti. Walang kinalaman si Harvey sa pamilya. Suportado ka namin kahit na gawin mong durog na karne siya. Mananatiling pareho ang Heaven's Gate. Tumingin ng matalim si Alani kay Harvey. Dahil magkakilala na tayo, iminumungkahi kong lumuhad ka at sabihin ang huling mga salita mo. Kung gagawin mo, ang isang mapagpatawad na tao tulad ni Ginoong Layton ay hindi ka pahihirapan. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Nananatiling kalmado si Harvey habang naririnig ang kanilang mga pangungutya. Si Layton naman ay puno ng takot at galit. Labis siyang naiinis matapos walang progreso sa kanyang pag-atake, ngunit ang lahat sa paligid ay sigaw ng buong saya. Nagpapaubaya ako. Ano ang sinasabi mo? Sumumpa si Layton sa kanyang isipan pero wala siyang sinabi ng malakas. Sa lahat ng oras, ang pagpapanatili ng kanyang reputasyon bilang isang eksperto ang pinakamahalaga. Kung mapapatay niya si Harvey, hindi lang matatakpan ang kanyang kahihiyan, kundi pupurihin pa siya bilang isang maawain na tao. Napangisi si Layton. Walang pag-aalinlangan, binunot niya ang espada sa kanyang baywang. Isa siyang Diyos ng digmaan. Isang bihasang martial artist. Masamang tingnan para sa kanya na gumamit ng sandata laban lang sa isang bata. Pero ang mga tao sa Heaven's Gate ay masayang sumisigaw. Patay ka na, Harvey. Matagal nang hinahasa ni Ginoong Layton ang kanyang espada. Isang karangalan na makita mo siyang kumilos. Sino ba sa mundo ang kayang depensahan ang sarili laban kay Ginoong Layton? Habang nagsisigawan, inihataw ni Layton ang kanyang espada papunta sa ulo ni Harvey ng mabilis na parang kidlat. Ang bilis lang ang paraan para mabuhay ng matagal. Siyempre, alam iyon ng isang Diyos ng digmaan tulad ni Layton. Inalis niya ang lahat ng porma at nagpakawala ng mabilis na atake. Ang bawat hagupit ay napakabilis. Ramdam ang matinding lakas sa bawat palo, at nagkaroon ng nakakakilabot na ihip ng hangin sa bawat hampas. Malakas ang sigawan ng mga tao, pero umatras rin sila sa takot, natatakot na madamay sa laban. Tahimik si Layton, pero makikita ang malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. May bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang sagradong martial training grounds ng Country H ay kahanga-hanga, at ang lakas nila ay tiyak na katumbas ng 6 na sekta ng martial arts. Pero ang mga tao sa bansang ito ay mahilig mag-away, kaya hindi naman ganoon kahirap talunin. Kung mapapatay ni Layton si Harvey, may paraan si Shinseok na ipahayag kay Layton ang lahat ng alam niya tungkol sa mga mental cultivation techniques. Mabilis na bumilis ang paghinga ni Brin, isa siyang bihasang martial artist kaya natural na may matalas siyang paningin. Halos makita niyang tapos na si Harvey. Hindi lang iyon, hindi na rin mananatili ang kanyang katawan ng buo. Nararapat lang iyon sa kanya. Dapat lang siya mamatay dahil sa pagyayabang niya bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Bam, bam, bam. Sa harap ng paulit-ulit na atake ni Layton, sa wakas nagdesisyon si Harvey na kumilos. Patuloy siyang umiwas, inililigid ang kanyang katawan upang maiwasan ang bawat atake sa tamang oras. Ang mga sinag ng espada ni Layton ay patuloy na umiikot sa paligid ng katawan ni Harvey, pero hindi pa rin ito tumatama kahit na napakalapit na.
Laging nasa bingit ng kamatayan si Harvey, pero hindi iyon maitaguyod ni Layton. Lalong sumama ang ekspresyon ni Layton, at lalo niyang binilisan ang pag-atake. Bam, bam, bam! Ang mga puno, bato, at pader sa likod ni Harvey ay patuloy na nasisira. Ang espada ay humahagupit sa lupa, na nag-iiwan ng linya na parang sapot ng gagamba. Ang mga tulad nina Adler at Osman na may kahangahangang kakayahan ay nagtataka ng husto. Nagbago rin ang ekspresyon ni Breen, na sinabi na niya kay Layton na huwag magpaubaya alang-alang sa Marshall Alliance. Pero parang naglalaro pa rin si Layton. Nakailang hagupit na siya ng espada. Bakit wala pa ring galos si Harvey? Ano ang nangyayari dito? Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan bang alamin ni Layton ang mental cultivation technique ni Harvey sa pamamagitan ng pakikipaglaban? Hindi na kailangan. Napakatagal na niyang nakikipaglaban. Sulit ba talaga ito? Bastard ka. Halos maubos na ang lakas ni Layton pagkatapos ng tuloy-tuloy na paghagupit ng espada. Hindi pa niya lubos na napaperpekto ang kanyang martial arts. Isa siyang Diyos ng digmaan, pero narating niya ito dahil sa puwersa lang. Hindi tumatagal ang kanyang enerhiya tulad ng ibang eksperto. Ganon din ang kanyang combat power. Pagkatapos sumablay ng bawat atake, hindi niya maiwasang mainis. Nang inag sina Breen at ang iba pa, at naging walang sigla matapos marinig ang sigaw ni Layton. Na-realize nilang hindi sinusubukan ni Layton si Harvey mismo ang napakabilis upang hindi matamaan. Alam ba ng bastos na ito ang pinakamalaking kahinaan ng Heaven's Gate? Ang combat power ni Layton ay hindi madalas tumagal ng mahaba. Galit na galit si Breen sa naisip niya. Naintindihan ko na kung bakit mo natalo ang pinakamahusay ng India ngayon. Ang kaya mo lang ay umiwas sa mga atake. Wala ka ng iba pang magagawa. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Maghihintay ka bang maubos ang lakas ni Ginoong Layton bago ka lumaban? Hindi yun mangyayari. Sa lakas ni Ginoong Layton, kaya niyang lumaban ng ilang oras nang hindi napapagod. Kahit na mapagod siya, walang kabuluhan ang tagumpay mo. Inuutusan kitang lumaban ng patas kay Ginoong Layton ngayon din. Ang pag-iwas mo lang sa atake ay nakakahiya para sa buong martial arts world ng Country H. Nagpakita si Breen ng napakasamang ekspresyon. Nakakatakot magalit ang isang tulad niya. Bakit hindi na lang siya tamaan? Bakit siya gumagamit ng ganitong kaiyahiyang taktika? Hayop ka, napakadumi. Kailan ka nagkaroon ng karapatang kumatawan sa martial arts world ng bansang ito? Sagot ni Harvey ng kalmado. Bukod pa rito, sinasabi mo bang hindi ka iiwas kapag nakikipaglaban ka sa isang tao? Nakatayo ka na lang ba at tatanggapin ang suntok? Ito ang unang beses na nakita ni Harvey ang isang Diyos ng digmaan na gumamit ng puwersa. Kaya naman medyo interesado siya. Naglalaro lang siya kay Layton dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Ngunit sa mata ni Breen at ng iba pa, ginagawa lang ni Harvey na katawa-tawa ang sarili niya. Napakakapal ng mukha mo. Napakabastos. Wala kang talento, pero nandito ka pa rin na nagbibigay ng mga dahilan. Isa kang hamak na tao. Lahat gustong makakita ng patas na laban, hindi ng isang taunang tulad mo na puro iwas lang. Lalong nagalit si Breen. Kung patuloy mo itong gagawin, mabuti pang sumuko ka na lang. Hindi ka totoong lalaki kung ganito ang ginagawa mo. Tumawa ang ibang babae kay Harvey, iniisip na tatakbo na lang ito at wala nang magagawa pa. Ang totoong lalaki ay lumalaban. Anong silbi ng puro iwas lang? Hindi ako lalaki. Ngumiti si Harvey. Sige, kung ganon ang iniisip mo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong lalaki. Tumigil si Harvey sa kanyang galaw sandali, at pinakawalan ang kanyang aura. Pagkatapos, umusad siya ng isang hakbang at inihataw ang kanyang palad pasulong. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5235. Napakabilis. Simple lang ang kilos ni Harvey, at ang hampas niya ay walang espesyal, ngunit ang bilis niya ay nakakagulat.
Hindi makasabay sina Breen at ang iba pa. Agad na iniangat ni Layton ang kanyang espada upang depensahan ang sarili. Bang! Naabot ni Harvey ang likod ng espada ni Layton gamit ang kanyang palad. Isang malakas na tunog ang narinig. Isang nakakatakot na alon ng hangin ang kumalat, na napuno ng alikabok ang paligid, kaya't napapikit ang lahat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nang luminaw ang hangin pagkatapos ng ilang sandali, kitang-kita ang mga bitik sa lupa na parang sapot ng gagamba. Kung saan naglaban sina Harvey at Layton. Napakalakas ng kapangyarihan. Nakakagulat ang tanawin. Nakatayo si Layton habang hawak ang kanyang espada, na sinabi niyang malakas ang kanyang katawan, ngunit puno siya ng dugo. Basag ang parehong braso niya. Isang kalunos-lunos na tanawin. Naririnig ng lahat ang kanyang mabigat na paghinga. Napatulala ang lahat. Naiganti ni Harvey ang sarili gamit lamang ang isang hampas. Napabagsak pa niya si Layton. Nakakagulat. Kalmado lang na pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri habang nakatayo sa harap ni Layton. Galit na galit si Layton, at napahiya siya. Anong klaseng lakas ang meron ang hayop na ito? Isa ba siyang Diyos ng digmaan? Kahit pa siya ang Diyos ng digmaan, imposibleng ganito siya kalakas. Naging Diyos ng digmaan si Layton dahil sa lakas. Hindi siya ang may pinakamalakas na puwersa sa lahat ng Diyos ng digmaan, ngunit tiyak na siya ang may pinakamatibay na depensa. Ngunit hindi niya napigilan ang isang hampas mula kay Harvey. Hindi ka panipaniwala, walang makapagpapaliwanag nito. Ganito ba talaga kahina ang Heaven's Gate? Hindi ba ako mananalo kahit sa isang simpleng tao? Galit na galit si Layton, ngunit bigla siyang samuka ng dugo. Nagulat ang lahat, nagkatinginan sila, na hindi makapaniwala. Parang hindi naapektuhan si Rachel dahil alam na niya na mangyayari ito. Sina Breen, Alani, Shinsok, Zaid, Adler, Osman, Calvin, at ang iba pa ay napakunot ang noo. Parang natulala sila at hindi makabalik sa katinuan. Iniisip nilang nananaginip sila, iniisip nilang hindi totoo ito. Ilang magagandang babae ang nanginig sandali, pagkatapos ay sinampal ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi nagbago ang tanawin. Hindi ito panaginip. Hindi ito. Ngunit paano? Sino si Layton? Siya ang leader ng isa sa mga banal na pagsasanay ng martial arts. Naging Diyos ng digmaan siya 10 taon na ang nakaraan. Isa siyang tunay na dalubhasa. Ngunit natalo siya sa isang hampas. Kahit ang mga pelikula sa TV, hindi sumusulat ng ganitong katawa-tawang istorya. Imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari. Diyos ng digmaan si Layton. Paano siya natalo? Ang Diyos ng digmaan ay hindi natatalo. Si Harvey ay isang binatilyo lamang. Hindi siya Diyos ng digmaan. Kahit pa siya ay Diyos ng digmaan. Tiyak na hindi niya kayang talunin si Layton. Isang pataksil na pag-atake ito. Tiyak na inatake si Layton mula sa likod. Hirap huminga ang mga tao sa paligid. Paano nangyari iyon? Paano ito posible? Hindi maapektuhan ng walang patumanggang pag-atake. Kalmado lang na itinapon ni Harvey ang kanyang tisyo sa lupa bago ngumiti ng bahagya. Heaven's Gate, banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Isang biro, hindi nyo pinino ang inyong pagsasanay, ang alam nyo lang ay mandaya gamit ang kasinungalingan. Wala kayong alam tungkol sa batas. Iniisip nyo bang pwede nyo nang gawin ang lahat dahil malalakas kayo? Ang mga tulad nyo ang nagiging Diyos ng digmaan. Karapat-dapat bang tawaging banal na lugar ng martial arts ang lugar na ito? Hindi kayo karapat-dapat. Ang kalmadong mga salita ni Harvey ay parang kutsilyong tumagos sa puso ng mga tao. Nagngingit-ngit sa galit ang mga tinatawag na eksperto ng Heaven's Gate. Walang nagmalasakit sa mga sinabi ni Harvey bago ang laban. Ngunit mula nang tuluyang matalo si Layton Surrey, nangangahulugan lang ito na ang mga salita ni Harvey ay totoo. Bakit? Bakit ito nangyari? Sigaw ni Layton habang nagngingit-ngit sa galit. Kahit pa isa kang Diyos ng digmaan, hindi mo ako kayang talunin sa isang hampas. Paano nangyari ito? Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Kahit ayaw mong maniwala, kailangan mong maniwala, kalmadong sagot ni Harvey.
Bukod pa riyan, yumuko si Harvey at lumapit sa tenga ni Layton. Sino ang nagsabing isa lang akong Diyos ng digmaan? Nang inag ang katawan ni Layton. Imposible, ang bata mo pa, paano ito? Sigaw niya nang nanginginig. May alamat na isa lamang ang nakagawa nito. Ikaw ba talaga siya? Bakit mahalaga iyon? Hindi kita sinisisi sa pagpapabaya sa mga bagay-bagay sa Heaven's Gate para lamang sa iyong martial arts. Ngunit gumawa ka ng maraming kasamaan upang kunin ang mga bagay na hindi naman sa iyo. Pinapatay mo si Quill Gibson, ngunit ayaw mo pa ring humingi ng tawad. Pinilit mo pa akong yumuko sa harap mo. Iniisip mo bang ang lakas ang sukatan ng lahat? Kahit gaano ka kalakas, hindi ka mas malakas sa batas. Kahit gaano ka kalakas, mananaig pa rin ang hustisya. Kung ang mga tao mula sa banal na lugar ng martial arts ay ayaw sumunod sa batas, kailangan kong turuan kayo ng leksyon. Napahagalpak ng tawa si Layton. Wala kang pagkakataon. Kapag sumikat ka, ang lahat ng banal na lugar ng martial arts ay babantayan ka. Hintayin mo lang. Kapag nalaman ng lahat ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kapag nalaman ng lahat ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Hahabulin ka nila kahit saan. Hindi hahayaan ng banal na lugar ng martial arts na ang isang tulad mo ay magdikta sa amin. Para sa amin, lahat ng tao ay parang mga langgam lamang. Kaya kahit natalo mo ako, ano ngayon? Ang Heaven's Gate ang pinakamahina sa lahat ng banal na lugar ng martial arts. Hindi mo rin ako kayang patayin. Aaminin kong natalo ako, ngunit babayaran mo ang presyo ng iyong tagumpay. Bam! Biglang tinapakan ni Harvey si Layton hanggang bumagsak ito sa lupa. Sino ang nagsabing hindi kita kayang patayin? Nang inag si Layton sa galit. Walang hiya ka. Galit na galit ang mga eksperto ng Heaven's Gate matapos nilang makita ang pagkatalo ni Layton Surrey. Para sa kanila, si Layton ang kanilang Diyos, haligi ng suporta, at pinagmumulan ng kumpiyansa. Ngunit hindi lang natalo ang kanilang pinakamalaking suporta sa isang simpleng sampal, kundi napahiya pa ito ng tuluyang ibagsak sa lupa. Nakakahiya ka, Harvey. Paano mo nagawang gulatin si Ginoong Layton ng ganyan? Hindi mo man lang ginag-alang ang mga nakatatanda sa iyo. Nagising si Bryn Osborne sa pagkabigla at tumingin ng masama. Para sa kanya, kailangang matalo si Harvey York para makuha niya ang posisyon bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance. Ngunit hindi yun nangyari. Natalo si Layton ng tuluyan. Parang panaginip ang lahat para sa kanya. Dapat ko nang naisip iyon. Siguradong ginulat ng taong ito si Ginoong Layton. Dadalhin na kita ngayon, Ginoong Layton. Dinagdagan ni Harvey ang lakas ng kanyang mga paa, tinapakan ang gitna ng dibdib ni Layton, ang kanyang kahinaan. Nanlabo ang mukha ni Layton. Nagsimula niyang isipin na si Harvey ang tunay na tao. Paano niya nahanap ang nakatagong kahinaan kung hindi siya ang isa? Ngunit paano ito naging posible? Itigil mo na. Itigil mo na ngayon din. Bago pa man makialam sina Adler Lowe, Osmond Bowie, at ang iba pa upang iligtas si Layton, mabilis na tumayo si Bryn na may masamang tingin. Huwag kang lumampas sa linya, Harvey. Iniisip mo bang walang tatalo sa iyo dahil natalo mo si Ginoong Layton sa gulang? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nanalo ka lang dahil naubos na ang lakas ni Ginoong Layton. Hindi ito kikilalanin ng Martial Arts Alliance. Nagmukhang matapang si Bryn. Tama iyon. Hindi ito bibilang. Buhatin mo si Ginoong Layton at lumuhod bilang paghingi ng tawad, Harvey. Kapag ginawa mo iyon, patatawarin ka namin sa iyong ginawa. Tumawa si Zaid Surrey. Huwag kang magkamali ng desisyon, Harvey. Masama ang kahihinatnan mo kapag ginawa mo. Ang paglaban sa Martial Arts Alliance ay parang paglaban sa lahat ng banal na lugar ng martial arts. Wala sa iyong matitirang bangkay para ilibing kapag nangyari iyon. Tumingin si Harvey sa mga tao, na parang tinitignan ang grupo ng mga hangal. Gusto niyo akong buhatin si Layton at lumuhod? Mga baliw ba kayo? Alam kong gagawin niyo ang lahat ng makakaya niyo para maging kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito. Gagawin niyo ang lahat para masiguradong kayo ang mananalo para tignan kayo ng lahat.
Nagmukhang makatarungan si Breen habang nagsasalita. Ngunit tayong mga martial artist ay may damdamin. Gusto namin ng patas na labanan. Hindi binanggit ang katotohanang minamadali lang kayo ni Ginoong Layton para sa inyong dangal. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga ginagawa? Higit sa lahat, ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate, ang teritoryo ni Ginoong Layton. Kapag sinaktan mo si Ginoong Layton, lulunurin ka ng mga taong ito sa kanilang galit. Sumuko ka na Harvey, itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo. Nagkunwari si Breen na seryoso habang sinasabi ang mga salita para balaan si Harvey at ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Galit na kumilos si Zaid Surrey. Agad na humakbang ang 12-dosenang disipulo ni Layton Surrey, dala ang kanilang mga espada. Tumawa sina Adlerlow at Osman Bowie habang sumama sa kanilang mga pamilya. Halos 100 eksperto ang tumitig kay Harvey York, handang umatake anumang oras. Nagbago ang ekspresyon ni Rachel Hardy. Nagpakita ng kumpiyansa si Breen Osborne. Tinitignan nina Alani Carlson, Shinsuke Yamamoto, Calvin Lowe, at ng iba pa si Harvey na puno ng paghamak. Kahit nanalo siya, ano ngayon? Mas marami tayo dito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mabuting tao. Kumalma si Layton nang makita ang suporta ng kanyang mga tao. Aaminin kong malakas ka Harvey. Ngunit kaya mo ba akong patayin? Maghintay ka lang. Kapag natapos ang lahat ng ito, bibisitahin ko ang bawat banal na lugar ng martial arts para makuha ang kanilang mga lihim. Bigyan mo ako ng 1 taon, hindi 6 na buwan. Tatalunan kita ng sarili kong lakas pagkatapos nito. Hindi lang iyon, papatayin ko rin ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Huhukayin ko ang mga libingan ng iyong mga ninuno para sunugin muli. Dahil sa kanila nagkaroon ng isang tagapagmana na tulad mo. Sa anumang kaso, titiyakin kong maibabalik ko ang lahat ng mas higit pa. Mayabang na ang mukha ni Layton kahit pa natalo siya. Naniniwala siya na hindi siya papatayin ni Harvey habang naroon si Breen. Maliban na lang kung hindi na siya gustong mabuhay sa bansang ito. Bahagyang ngumiti si Harvey habang kalmado niyang tinitignan si Breen, na binaliwala ang sinabi ni Layton. Natalo kita ng patas, ngunit sinasabi mong ginulat kita. Kapag pinatay ko na si Layton, sinasabi mong wala akong espiritu. Paano naman ang mga tao sa paligid ko? Paano naman ang kabaong na dala ni Calvin? Lahat sila ay may malaking galit kay Harvey, ngunit hindi siya titigilan ni Breen. Hindi sigurado si Harvey kung inosente o hangal si Breen sa puntong ito. Tama na ang pangungumbinsi mo, Harvey. Tama na ang iyong salita. Hindi mo na mababago ang sitwasyon ngayon. Binabalaan kita. Bitawan mo si Ginoong Layton at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Pasensya na, ngunit hindi ko kailanman nagustuhan ang pinipilit akong gumawa ng kahit ano. Ngumiti si Harvey. Halika na, sabihin mo sa akin kung ano ang mga kahihinatnan. Dinagdagan ni Harvey ang lakas ng kanyang paa hanggang sa tuluyan ng bumigay ang depensa ni Layton. Lumagitik. Pagkatapos, tinapakan niya agad ang leeg ni Layton. Itinapon niya ang katawan ni Layton sa harapan ni Breen. Dalhin niyo na ang pinuno niyo. Sabihin niyo na lahat ng dapat kong malaman ngayon. Ano ang mga kahihinatnang haharapin ko? Nabigla ang lahat sa lugar. Wala sa kanila ang inaasahan na magagawa ni Harvey na tapusin si Layton sa ganitong sitwasyon. Talagang wala siyang kinatatakutan. Dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Layton Surrey. Sinikap niyang tumayo ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at galit. Siya ay isang Diyos ng digmaan. Isang bihasang mandirigma. Ang pinuno ng isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Isang malakas na tao tulad niya ay nakalaan na nasa tuktok ng mundo. Ngunit hindi niya kailanman naisip na madali siyang matatalo ng isang maliit na isda. Gaano man siya mag-ensayo, hindi siya kailanman handa para dito. Talagang naglakas loob si Harvey York na talunin siya habang napapaligiran siya ng napakaraming tao. Wala man lang siyang oras para magpadala ng anumang balita bago iyon. Magiging mapanganib kung ang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay sumalungat sa kanya.
Ang isip ni Layton ay natural na naglakbay sa sitwasyon. Sa presensya ni Harvey, ang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay hindi na magiging isang lugar ng mga mataas at makapangyarihan. Lalo pang nagalit si Layton nang mapagtanto niya iyon. Hindi na siya makahinga ng maayos habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa harap ni Bryn Osborne. Patay na ba siya? Talaga bang patay na siya? Lahat ay lubos na nagulat. Walang nakakaalam kung paano tutugon sa kanilang nasaksihan. Si Layton ay ang pinuno ng isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Isang Diyos ng digmaan, isang mandirigma, ngunit namatay lang siya. Ito, si Zaid Surrey, Calvin Lowe, Adler Lowe, Osman Bowie at ang iba pa ay nagulat. Hindi rin nila alam kung paano tutugon. Si Bryn at Alani Carlson ay hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na lubos na baliwalain ni Harvey ang babala ni Bryn at patayin si Layton ng basta-basta. Ito ay ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Talaga bang lalaban siya hanggang kamatayan sa Heaven's Gate? Si Rhea Osborne, na nakahiga sa lupa, ay hindi sinasadyang nanginig. Bigla niyang napagtanto na hindi naman pala kayang patayin siya ni Harvey. Hindi lang siya karapat-dapat mamatay sa kanyang mga kamay. Pumunta kayo. Lahat kayo, patayin ninyo siya, ipaghiganti ang pinuno. Ang sinumang magtagumpay sa pagpatay sa kanya ay magiging bagong pinuno ng Heaven's Gate. Galit na sumigaw si Zaid matapos makita si Bryn na nagulat pa rin. Nawala ang pinakamalaking taga-suporta niya sa Heaven's Gate. Kung wala si Layton, hindi na siya makakataas sa kapangyarihan. Hindi lang galit si Zaid dahil sa kamatayan ni Layton, kundi galit din dahil ang kanyang kinabukasan ay nasira ni Harvey. Patayin ninyo siya. Patayin ninyo siya ngayon. Sa wakas ay natauhan sina Adler at Osman. Lahat ay naglabas ng kanilang mga espada at baril habang nakatitig kay Harvey, handa nang makipaglaban hanggang kamatayan. Sa kanilang isipan, dapat nang napagod si Harvey pagkatapos makipaglaban kay Layton. Marahil ay hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon para patayin si Harvey pagkatapos nito. Ang mataas at makapangyarihang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay hindi man lang makaamin ng pagkatalo. Mukhang dapat ding sirain ang lugar na ito. Kalmadong tumingin si Harvey sa mga tao sa paligid niya bago niya sinipa ang isang tao malapit sa kanya at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos, kalmado niyang kinuha ang nahulog na baril at hinayla ang gatilyo. Bang, 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 bang. Bago pa man makatugon ang sinuman, ang 12-dosenang tao sa harap ay nakahiga na sa lupa, ganap na naparalisa. Sa harap ni Harvey, ang mga taong iyon ay walang halaga. Kabanata 5240. Ang madugong eksena ay agad na nagpatigil sa mga alagad ng Heaven's Gate. Puno sila ng galit at hangarin na pumatay ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Pagkatapos ng lahat, hindi magdadalawang isip si Harvey na patayin silang lahat. Magkakaroon ng masamang kahihinatnan para sa sinumang lalapit sa kanya. Matapos makita ang eksena, lubos na nagalit si Bryn Osborne. Lumalabag ka sa batas sa paggawa mo nito, Harvey. Sigaw niya, itinuro ang ilong ni Harvey. Hindi lang ikaw ay hindi umaamin sa iyong mga pagkakamali, patuloy ka pang nagiging mapanganib tulad nito. Gusto mo bang mamatay? Huwag mong kalimutan kung sino si Bryn. Sigaw ni Calvin Lowe habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Iginagalang mo ba ang Martial Arts Alliance sa paggawa mo nito? Masama ang kahihinatnan mo. Kapag nangyari iyon, ang sinumang mula sa mundo ng martial arts ay maaaring parusahan ka. Hinay pa ni Harvey ang kanyang baril. Namatay si Layton dahil basura lang siya. Bukod sa pagkapahiya sa Heaven's Gate, ang inyong mga salita ay hindi magiging kapaki-pakinabang dito. Bukod dito, patas ang laban na ito. Walang duda na nanalo ako. Pagkatapos, tumingin si Harvey kay Rachel Hardy. Nasa internet na ba ang recording? Ngumiti si Rachel. Nasa pangunahing website ng Martial Alliance. Malalaman na ng lahat kung paano nagtatapos ang laban. Hindi sinasadyang ipinakita niya ang recording pagkatapos noon. Malabo ang footage, at hindi nakikita ang mukha ni Harvey. Walang makakaalam kung sino si Harvey kung ang lahat ay ma-e-upload online.
Ngunit ang pagkatalo ni Layton ay malinaw. Sa madaling salita, walang maniniwala na nagtago si Harvey sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan ay nasa harap ng lahat. Walang hiya ka, Harvey. Kinagat ni Zaid Surrey ang kanyang mga ngipin sa galit matapos makita ang footage. Masisira ang reputasyon ng Heaven's Gate kung ang recording ay ma-e-upload. Paano nila masisira ang pangalan at ma-frame si Harvey sa hinaharap? Burahin mo ang video, babae ka. Papatayin kita kung hindi mo gagawin. Lubos na nawala ang pagpipigil ni Zaid. Kinuha niya ang mahabang espada sa tabi niya bago sumugod, sumisigaw ng galit. Plano niyang patayin si Rachel at burahin mismo ang tape. Sampal, habang sumusulong siya, dumilim ang mukha ni Harvey, at hinampas niya ang likod ng kanyang palad. Agad na itinapon si Zaid sa isang malaking puno bago bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nakakatakot ang tanawin. Paano? Lubos na nagulat si Zaid. Halos naparalisa siya pagkatapos lulukan ng lahat ng nakaraang tableta. Ngunit ang kanyang lakas ay halos kasing ganda ng kanyang panahon nang sa wakas ay nagpasya siyang umatake. Gayunpaman, ano ang nangyari? Hindi man lang siya nakaiwas ng isang suntok mula kay Harvey. Ano ba ang biro na ito? Nagulat sina Adler Lowe, Osmond Bowie, at ang iba pa sa nakita nila. Young Master Zaid, hindi ka ba naparalisa? Iniisip mo pa bang kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa akin? Nagulat si Harvey ngunit hindi gaanong nag-aalala sa sitwasyon habang hinailan niya ang gatilyo kay Zaid. Klang! Isang figure ang tumalon pasulong sa pinakamahalagang sandali bago maitaboy ang bala. Siya ay ang dakilang matanda ng Heaven's Gate at ang pinuno ng pamilya Lowe, si Adler mismo. Marumi ka, Harvey, sigaw ni Adler, na nakatitig pagkatapos huminga ng malalim. Papatayin mo lang ba ang lahat?